question about it. Pagdating po sa debosyon natin sa ating mahal na Birheng Maria, ay, magugulat kayo. Mga jeepney, mga taxi, hindi mawawalan ng image kahit maliit ng Our Lady of Antipolo, Immaculate Conception, Lady of Lourdes. Talagang pagdating ho sa ating debosyon sa mahal na Birhen, walang tatalo. Bakit? Kasi makananay ho tayo eh. Lahat ng Pilipino makananay. Malalim ho ang ating paggalang, pagmamahal sa ating mga nanay. Lalong-lalo na po ang ating mahal na Birheng Maria. Pero ano ba ibig sabihin ng pagiging nanay? Yun lang bang may mga anak na babae ang pwedeng tawaging nanay? Paano yung mga katulad ko? Hindi naman ako nanay, hindi naman ako babae. Pwede ba akong tawaging nanay? Paano ho yung mga matatandang dalaga? Oo, ha? Hanggang ngayon hindi pa makatagpo. Hindi po ba? Oo. Paano ho yung mga late nang nag-asawa? Wala silang anak. No? Matatawag ba silang nanay? Bakit ba hindi? Alam po ninyo, itong susunod nating tagapagsalita, gusto tayong gawing lahat na nanay. Pwede ba yung tatawagin akong hindi lang Father Larry, kundi Mother Larry? Masaya ho kasi itong ating susunod na tagapagsalita. Itong si Father Eric Santos. OFS, Third Order po yan ng Franciscan. Siya po'y Director ng Catholic Charismatic Renewal Ministries ng Archdiocese of Manila at Federation of Transparochial Charismatic Communities of the Philippines sa Archdiocese din po ng Manila. Tatawagin niya lahat tayo, nanay. Sapagkat sabi niya, sabi daw ni St. Francis, let us be mothers to everyone. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa buhay natin, madalas iniisip natin, ano nga ba yung mga alaala na nagpupuno sa kabuuan ng ating paglalakbay sa buhay. So there will always be fond memories about something, about somebody. At sa aking pag-iisip, sa aking pagninilay, ang alaala ng isang inay, ng isang nanay, ang isa sa mga bumubuo, kumokompleto sa aking buhay, sa aking paglalakbay. Hindi ko malilimutan ang amoy ng nanay ko. Ang amoy ng kung ano niluluto niya sa kusina. Ang amoy ng palda niya kapag ako dito ay humihimlay. Isang di ko malilimutan, once a week ang nanay ko tututulihan ako. Higa ako sa kanyang kandungan, magtutuli siya sa akin. At di ko malilimutan ang kanyang pagluluto. Ang nanay ko, lahat ng niluto niya, aquarium ang itsura. Kahit yan adobo, kahit yan ay tinola, kahit yan ay prito, mukha pa rin siya aquarium. So, yet it completes my life. Ito ay lagi nang naroroon. Hindi kailanman mawawala sa aking alaala. At ganito ang isang ina. Kaya nga nung ang Panginoon ay palisan na, he remembered suddenly, ito yung nanay ko, kanino ko ito iiwan? And somebody's life has to be completed by the presence of a mother. That is why inihabilin siya sa pinakamamahal na apostol, si Juan. Narito ang iyong ina, narito ang iyong anak. Paano sinasabi kay Juan, para kumpleto rin buhay mo. Para kung ano yung naranasan ko sa piling ni nanay, maranasan mo rin. At mula noon, inuwi na ni San Juan ang kanyang nanay sa kung saan man siya. At sinasabi sa mga kwento, hanggang sa pagtanda nito. Ang nanay
ay isang hayag na larawan ng pagbabahagi. When we speak of the Eucharist, then I think the perfect personification of the Eucharist in this world, besides the Lord of course, is the Mother. Ang nanay ang nagbigay ng buhay. Ang nanay ang nakakaalam ng kung ano hilahil mo eh. Siya nakakadama kung ano pinagdadaanan mo at hindi mo pa sinasabi. Ramdam na ng nanay mo ang lahat-lahat. So iyan ang papel ni inay. Kung kaya't ang mawala ng nanay ay napakasakit. And yet God gives us different mothers. Like, I may not have my mother anymore, but my sisters, they're too much of a mother to me. So everybody plays the role of a mother. I would only be an effective shepherd of God if I am a mother also to my flock. Naalala niyo yung sinabi ni San Francisco de Assis sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga praile, be mothers to one another. Maging nanay kayo sa isa't isa. At ang panawagang ito na maging nanay sa isa't isa ay isang panawagan ng paghahati ng sarili. Be bread broken for your children. Be bread broken for others. There are nanays who are not actually mother. May mga nanay na hindi naman nila niluwal ang kanilang anak, pero nagmula sa puso. Merong mga nanay na pamangkin niya yung kanyang inaalagaan, pero nanay ang kanyang damdamin. It is a gift given to all. That is why we respond with so much enthusiasm in this call. Upang sa gayon ay mabuhay natin sa araw-araw ang diwa ng Eucharistia at ang diwa rin ng awa na ipinararamdam ng nanay sa bawat anak. Ngayon ay taon ng Eucharistia, taon din ng awa. Sino ang pinakamaawaing tao sa mundo? No doubt, it's the mother. Nanay ang apektado, unang-una sa lahat. Naalala ko nung teenager pa ako, hindi ako uuwi ng 3 days. Nagtataka ko bakit nagagalit nanay ko para 3 days lang naman ako nawala. Pinahanap na ako sa pulis kaagad. Ganon ang nanay. And my nanay, you know, I think, she never gave up on me. I don't say I'm a winner. Sabi sa Patalastas, di ba? You don't give up on the winner each day. But she was my cheerleader. Sabi niya, anak, puring-puri ka ng mga teacher mo. Ang dami-dami mo daw alam. Sabi ko, talaga po, inay? Oo, sabi ng teacher mo, isa ka daw wide river. Ha? Sabi ko, wide river? Naging ilog ako, inay. Ibig sabihin, wide reader. At si nanay ko, pag nagtatalo rin kami, pag nagtalo kami, i-Englishin ko na siya. Pag in-English ko na siya, hindi na siya kikibo. Talo na siya. I told you not to, but still you do. Now look at. We'll always have, you know, beautiful memories of a mother. But the most important thing is that she is a gift coming from God. Only she can play this role. Diyan sa labas ng simbahan ng Loreto, meron dyan isang babae. Ang dami-dami niyang anak. Ang anak niya nanganak na ng napakaraming anak. At ang mga apo niya talagang nagkalat na dyan. Pero she remains the matriarch. Wala nga silang makain minsan eh. Minsan po lumalapit sa akin yung bata, no, bago pa ako dito, sabi niya, penging 5 piso. Hindi ako 5 piso. After 2 days, balik na, penging 20. Nag-increase na yung koleksyon. Nagbabago rin. Nag-upgrade din sila. But the thing is, you will see in her a mother. Namatay dyan sa labas ang kanyang asawa. Pero she never gives up.
And I think ito yung sekreto ng bawat nanay eh. They don't give up on their children. Hindi sila sumusuko. Ang anak ay anak kahit ano ang mangyari. At ang nanay will do everything to complete the life of her children, of her child. At hindi niya hahangarin na magkaroon ng pagkukulang sa pagmamahal dito. Kaya kumpleto buhay natin eh. Dahil may nanay na pumupuno dito. O kung wala nanay mo, may nanay na pumuno dito minsan sa buhay mo. Na siya ring nagturo sa iyo upang pumuno ng buhay ng mga minamahal mo. Yan ay Eucharistia. Yan ay pagsasabuhay ng paghahati ng sarili para sa iba. Kaya nga, bumabalik sa gunita natin yung sagot ni Susmita Sen. What is the essence of a woman? Sabi niya, the child comes from a mother. At ang tunay na pagmamahal natututunan sa ina. Kaya nga, bawat nanay is beautiful, confidently beautiful. Ika nga ni Pia Horsbach. Confidently beautiful. And what makes a mother beautiful? It's her love, her unconditional love. And every mother becomes beautiful on account of this. On account of her giving. On account of her selflessness. On account of her care. On account of her unconditional love. Sa tingin mo ba inuwi lang ni Juan si Maria dahil yun lang ang sinabi ni Jesus? Hindi. Inuwi ni Juan si Maria upang siya mismo maramdaman niya ang pagmamahal ng isang nanay at siya rin maipadama kay Maria ang kanyang pagiging natatangi dahil siya ang nanay ni Jesus. Dahil nanay siya ni Jesus, nanay niya rin siya at aalagaan niya ito. Ito ay kanyang hindi pababayaan. Kaya sa araw na ito siguro, pagpasalamat natin ang bukasyon ng isang nanay. Kaya yan ay blood mother o surrogate mother. Ako, ang mga kapatid ko na babae, kung mag-alaga sa akin, daig pa nanay ko. Pag nag-worry sila, kala mo sila may sakit. Kala mo sila ay mamamatay. Oh, bine-baby nila ako. So, they are mothers to me also. Buhay pa nga ako, iniiyakan na ako eh. Oh, di ba? Saka nakakita ng ganyan. Nagtatago sila nung nasa ospital ako. And yet, you know, the two times I got sick, 2013, 2015, they were always crying. And yet, a mother also saved me. Our Lady of Guadalupe. Lambing ko sa kanya. Sana gumaling ako doon sa infections ko noon. Gumaling ako. Dinadialysis ako, sabi ko, sana po, Mama Mary, pwede po matigil na itong dialysis ko. Tinigil niya. Nanay eh. Alam niya longing ng puso ko. And naramdaman ko na talagang she completed me. She completes me. Daig pa niya vitamin from A to Z. Ganyan ang nanay. Bubuhayin kanya. And in our present world, sobrang paghihirap ang dinaranas natin. Nanay pa rin ang bumabalanse sa mga dusang dinaranas ng mga tao, ng mga bata, ng mga anak. Sa harap ng dangers ng present situation, social media, mass media, nanay pa rin ang siyang nagiging susi upang sa gayon ay magabayan ng tama ang anak sa kanyang paglalakbay. Ang nanay kahit sa Amerika, nanay ng mga Pilipinong bata, parang nanay din dito sa Pilipinas. Hindi sila yung talagang maluwag sa anak, they become so liberated. No, ako ay nanay mo. Kung ano ako nanay sa Pilipinas, ganito rin ako dito. Itong house rules,
So they tend to be strict, not on account of, some desire to control the children, but to keep them in order, to give them discipline. Kaya tayong lahat sa mga nanay na mayroon tayo, inihahandog natin itong salitang ito. Wala silang kapantay. Wala silang katulad. If there is one thing that I would always want to bring back with the hands of time, it's always the loving presence of my mother. Lagi yun. Tagal na siya wala. Tagal ko na rin natutunan na wala na siya, hiwalay kami. Pero the longing remains the same. She's in my dream. Whenever I'm sick, I long for her. And just the thought of her completes me. It makes me well. And I'm happy that the Blessed Virgin Mary decided to take care of me even without my mother, my blood mother. So sa aking inay, sana ay lagi mo nang maranasan din ang walang hanggang kapahingahan. You have been a good mother, an outstanding mother. And I'm so proud of you. You never finished high school, but you were the best mother in the world. Kita nyo, walang pinag-aralan ng mga tao, walang inabot, pero sa puso, nahubog ang damdamin ng isang nagbabahagi, ng isang naghahati ng sarili, ng isang nag-aalay ng buhay sa iba. Yan ang nanay, buhay na tanda ng Eucharistia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama mapagmahal, salamat sa biyaya ng bawat nanay na ibinigay mo sa amin. Pasensya na kung kami ay hindi nakapagtutuon ng tamang paggalang paminsan-minsan o ng pagpapahalagang marapat sa kanila. Subalit sa puso namin, kaming mga anak, walang kaparis ang nanay. Wala makapapantay sa papel na ginagampanan ng nanay. Nag-iisa si inay. Salamat din sa pag-ibigay mo sa amin ng mahal na ina. Ang mahal na Birheng Maria. When you shared with us your body, you shared with us your mother. And it's so symbolic to us, it's so precious to us that you did not only give yourself to become bread broken for us, you also gave your mother. Bahagi ng isang package ng paglalaan ng sarili mo para sa amin. Thank you, Lord. Salamat sa lahat ng ito. Pagpalain mo ang bawat ina, inang totoo, inang nag-ampon, pumapapel na ina sa buhay namin. At naway malayo sila sa sakit at magkaroon ng makahulugang paggugol sa buhay habang sila'y kasama namin. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na ina ng Guadalupe, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.